So yun yung late upload to guys sa aking Malaysia travel for work. Kasama ko ang family ko sa Terminal 1 ng NAIA. Wala kaming ganong video ng drama-drama o iyakan. Basta nagpaalam lang kami, and then kasama ko kasi yung mga pamangkin ko dyan nung umaga na yan. Nakapila ako sa immigration at buno na lang kamo, nakaabot ako sa flight kasi medyo mahaba yung pila, and then muntik pa akong maiwan ng aeroplano. Kasi nga, sabi sa aking banner dyan, gumawa pa ako ng e-travel sa app ng eGov. Kaya kung magbabiyahe kayo guys, advice ko sa inyo, gawa kayo ng e-travel muna sa app. It's a requirement na one-time exit mo sa Philippines. So sa point na yan, ang flight ko po si 6 AM. Yan, so parang nag-onboard ako ng mga bandang 4:30 na. Pero ang flight ko talaga ay 6 o'clock. So sa ramp na yan, pataas na yung plane, and then ito yung part na nang nakakaba yung pagpataas na yung plane. Pero pag nasa ibabaw naman okay na siya. So kitang-kita ko yung side ng NCR ng MOA, and then kita yung part na ng Rizal, yung mga island. So gusto ko yung part na nasa ibabaw na, kasi syempre kita mo na yung mga view, at ang feet namin is 40,000 feet above the ground. So almost buong NCR kitang-kita. Also yung Laguna Lake, tsaka yung sa part na guys, nakikita ko yung Bulkang Taal, no? Yung Taal Lake dyan sa view na yan, kita yung Batangas. So Malaysia, tayo pa bound to Malaysia, no? And then nagang very fulfilling lang yung nasa plane ka. And ito nga pala aking third time na makasakay ng eroplano, no? Dalawang domestic flight way back, Mindoro, and then last year lang po ay sa Agusan del Sur. But today or right now, naman tayo, international na tayo pa Malaysia sa Kuala Lumpur. Sibot naman yung biyahe. Siya, 3 hours guys, no? At yun nga, so 3 hours tayong nasa ere. Pero nung time niya, nung umalis ako Sunday ng morning, wala pang 3 hours. Siguro mga lang kami yan, 2.5 lang. 2.5 hours lang kami nag-travel. And then first time kong na-amaze talagang sobra kong namangha, nakikita ko yung skyline ng Kuala Lumpur. Parang nakaibang feeling, no? Kaibang pakaramdam na nasa above skyline ka ng ibang bansa na. So ito nga pala guys, sa aking first time na out of the country na travel. Yan, so talagang nakaka-amaze lang talaga ng pakaramdam na as a first timer na I can say na isa na akong OFW. So I've been working in the Philippines for such a long time, and ito yung time na tinaking risk at saka yung opportunity at experience na makapag-travel naman po tayo, at the same time makapag-work sa ibang bansa. So in that time, in-enjoy ko lang yung view, yung sea of clouds. Super ako na-amaze sa skyline talaga ng Malaysia. Kakaiba, kakaibang pakiramdam, parang breath of fresh air. Diba sa guys, talagang ma-amaze kayo sa skyline ng Malaysia. Kakaiba. Parang feeling ko nasa iba kong iba kong dimension, ibang universe. Parang gano'n ang pakiramdam ko that time. So nakakatuwa lang tingnan yung mga building, sobrang tataas dyan Pero syempre pag sa taas ka, lang siya, very small lang, maliit lang tignan. Pero guys, believe me, kakaiba talaga yung feeling ng nasa skyline ka na ng ibang bansa, specifically yung Kuala Lumpur. Yan. So it took us like few minutes bago mag-land, no? Kasi nga parang nung time niyan medyo maulap. Pero nag-announce na yung pilot na pababa na kami. So tinawag niya yung mga crew para sa take off. Ayan. Super ganda talaga ng taas, yung skyline. And then so nag-prepare na kami for landing. Medyo ito yung part na nakakaba, exciting part kasi syempre diba? From the taas biglang landing pababa. So malakas yung ng motor, ng engine ng aeroplane ng time na yan. So mabuti ka mo yung view ko nasa bintana uli ako. Kasi yung katabi ko wala, absent siya. So free ako sa side ko. Pero may isa akong katabing Chinese sa kabilang side na matanda. Pero maganda yung upuan kasi siyempre bintana ulit, no? Maganda ang view ko. Kaya lahat ng view kitang-kita ko diyan. So nag-landing na kami
sa mismong airport na ng Kuala Lumpur. Ayan, diba? Nakakatuwa lang siyang pakinggan. Panoorin pala. And then, kailangan, magbaba ko lang yung time niya. Hindi ko alam kung saan pupunta, saan lalabas. So, super tanong ako sa mga pulis, sa mga staff. Ang kagandahan naman dyan, bababait yung mga Malaysian people sa airport. Sabi natin, dapat ko, sasakay mula ako ng bus na yan, sa kabilang side. Yun ang pinaka-exit, pinaka nilang immigration. Sa pagbaba mo ng plane, lilipat ka pa ng kabilang side. So yan, binaba nila yung mga luggages. At guys, grabe, alam nyo ba nung time, akala ko nawawala yung bag ko yung luggage ko. Kasi, siya ko sa mga umiikot na yan, asa yung luggage ko, hindi ko makita. Yun pala guys, nasa baba na, ibinaba na pala ng mga crew. Kasi sabi ko, naman mawala tayong luggage ko. Sobrang takot ko lang time na yan. Pero, yun pala, binaba na agad kasi maraming passenger. So, binaba rin ng crew, hindi wala akong kamalay-malay. Ayan, so malakad na ako yung palabas kasi yung driver ko rin guys, yung sundo ko from airport to my hotel accommodation, kanina pa ako niya kinokontak. Yan, so, buti nakita kami nung driver nila, si Kuyang, babait naman siya. He is a local Malaysian and Muslim. Mabait siyang kausap and yun siya, very, naman siya, accommodating. Gusto ko yung car niya, maganda, aesthetic yung kotse. Kaso ng time niya yun guys, nagbibiyahe kami, ay malakas ang ulan ng time niya. So from airport, papunta sa city, sa mismong hotel ko, is 1 hour na biyahe pa guys. Kaya super kami, kwentuhan kami ng driver para hindi kami maboring. Yan, ganun kalawak yung tong Malaysia. Sipin mo from airport to my accommodation, 1 oras pa kami nag-travel, nagbiyahe. Yan, so malakas talaga ang ulan ng time na yan. Habang nag-drive kami habang pinapag-drive ako ni Kuya. Yan, so yan, kwento-kwento lang about Malaysia. Yung usual na lang, usapan, small talk, para lang hindi ako mainip sa biyahe na 1 hour pa from airport. Yan, so yan, kita nyo guys, malakas ang ulan, di ba? Yan. So, ito yung parang pinaka nila expressway nila, yung binabiyahe namin yan, sabi ni Kuya. Yan, ito yung kanilang pinaka expressway. Kaya nakita ko sa view rin, yung mga magandang rin, malalawak rin na field or mga highway ng Malaysia, ng Kuala Lumpur. Akala ko walang traffic guys, pero sa pinaka proper pala, sa mismong Kuala Lumpur, medyo traffic din naman. Kasi dito sa medyo makikipot ang daan dito, yung mga kalsada. So, nakita ko na yung spot na yan. Yan, right now, nasa hotel na ako ng time niyan, guys, no? At I was so shocked kasi ang dami din mga taong nagbubook. Sabi ni ate, 1 hour pa ako maghihintay. Yung si ate, Pilipina yan si ate. Pilipina. Nung una, akala ko siya yung Malaysia. Nung sabi niya, Tagalog ka, kuya. Yung Tagalog na rin ako bigla. So, I'm happy naman na na-accommodate niya ako. Tapos, yung bag ko, binaba ko muna sa baba. And then, yung guard, tinulungan niya ako na itago muna yung gamit ko sa loob ng taguan. Ayan. So, yan. Dami yung mga Indian, Pakistan. At saka dito guys, marami rin yung mga Chinese. Halo-halo kasi ang tao dito sa Malaysia eh. And guys, hotel tour naman tayo next episode. So, don't forget to follow para ma-update kayo. So, for the meantime, din muna ngayon. Bye for now. Bye!